Praise the Lord. 21 past is the time. To God be all the glory. Again, good afternoon to each and every one of us, and happy Adult Month to all the adults and the feeling adults. Praise God. Minsan kasi kahit na ikaw'y bata pa, but you feel adult already, no? You feel so mature at heart. That's a blessing by the grace of God. So now, from our inspiration in the book of Philippians, chapter 1, verse 27, this is the very theme, amen, of this fortifying apostolic unity. To God be all the glory. Sa mga adults, may I hear your praises? Praise the Lord. Hindi nyo matanggap na adult na kayo. Okay, sige. Again, may I hear praises from our adult brethren? Praise the Lord. How about from the youth? Praise God. Nasaan ang ating mga youth? Ayan. May I hear your praises? To God be all the glory. Now, shall we read in our text in NIV? Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one Spirit, striving together as one for the faith of the gospel. Our topic is fortifying the apostolic unity. I'd like to stimulate your understanding and your reception when it comes to the scriptures. If we shall read once again our text, I want you to identify at least two major, o sa ating mga homiletics students dito. Praise the Lord. May I ask you to point out two specific major points Apostle Paul is trying to emphasize to the Philippian brethren. Okay, because we only got 2 points. May dalawa lang tayong puntos. Okay? Nakikita nyo ba yung unang puntos? Amen. Amen. What is the first point? We have to stick to the word of God of Christ. Conduct. Amen? Conduct yourselves in a manner worthy of the gospel. That's one point. Amen. How about the second point? Firm in one spirit. One spirit. Okay? Stand firm in the one spirit, striving together as one for the faith of the gospel. So these are our 2 points. Our first point, how to fortify our apostolic unity. Number 1, conducting ourselves in a manner worthy of the gospel. Conducting ourselves in a manner worthy of the gospel. Praise the Lord. You know, it says in 2 Corinthians chapter 6, verse 7, as believers, we have this offensive and defensive gestures. Yes, we handle the word of truth. Alam natin, amen, ang katotohanan ng salita ng Diyos. Pero hindi lang nananatili doon sa alam natin ang salita. Amen? In truthful speech and in the power of God, with weapons of righteousness in the right hand and in the left. Weapons. Weapons. That means weapons are actually used for offensive or defensive purposes. Tama po? Ang itak, di ba? Anong sabi sa Hebrews 4:12? That the word of God is like a double-edged sword. It's like a double-edged sword, right? For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates. It's a weapon that is offensive. It penetrates. Di ba?
Okay, tatanungin ko kayo. Can you give me an example of a weapon that is offensive? Panglaban. That you can inflict an effect or impact. Yes, spear, kutsilyo, barel, right? Something that can inflict pain or injury, we call them offensive weapons. Now, when we speak about defensive weapons, we use them for defense. Can you give me an example of a defensive weapon? Shield. Shield. Amen. Tama, shield. What else? Helmet. Helmet, Yeah. Armor. 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 armor, Yes. breastplate. Yes, these are defensive weapons. Bunkers. 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 Lupa. Okay, bunkers kapag Great Tribulation na, gano'n? Okay? For the Magtatag. for the Tama po missile. ba, bunkers? For the missile. Yeah, it is a Yeah. defensive Defensive place. place. Actually, it's a hideout. No? Mga kapatid. Now, talking about weapons, our life on earth and as believers, it is not just actually about a battle between men. It's not about a battle between blood. It is a spiritual battle. Now, since it is a spiritual battle, we must equip ourselves with offensive and defensive spiritual weapons. Right? If we will go back to our text, Apostle Paul said, we must conduct. Amen? Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Now, if I'm going to ask you, would you consider this as a defensive gesture or an offensive gesture? When Apostle Paul says, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel. Is it a defense or an offense? Okay, I'll ask you again. Sabi, conduct yourselves in a manner. Why? Because we know that the world is getting wicked. Di ba? Pasama ng pasama ang mundo. Wala na tayong magagawa. The truth of the matter is, this world will becoming even more wicked and evil. That's the fact. That the world is not going any better. Right? Only through the gospel, only through the church, why it makes the world better a place. Right? But my question is, if we are conducting ourselves in a manner worthy of the gospel, is it a defensive gesture or an offensive gesture? Defensive gesture. Defensive. It is both. Yes, some say it's a defense, right? Well, in our meditation, we'd like to use it as a defensive gesture, Amen. right? Because you are applying what you know. You use it as a defense. Because, sabi ko nga, nandito tayo sa mundo na kung saan pasama ng pasama. Amen. Para hindi tayo mapasama, kailangan nating protektahan ang ating sarili. We must protect ourselves by using defensive weapons or strategies. And Apostle Paul said, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Right? And it says here, I will know that you stand firm in the one spirit, striving together as one for the faith of the gospel. Now, my question is this a defensive gesture or an offensive gesture? Offensive gesture. Why is it an offensive gesture? Because Apostle Paul reminds the Philippian brethren to
contend. Contend for the faith. Amen. Amen? Again, gospel, the word of God, is like a double-edged sword. And the word of God can also be offensive. Naalala nyo sa Ephesians 6, if you will read from verse 12 to 18, di ba? Inisa-isa doon eh. There it is enumerated, the different, the armor of God. It's enlisted in there, the different parts of the armor of God. And among all of the weapons, right? The word of God is the offensive weapon. Stated there, di ba, nabanggit dyan, ang breastplate, sabi nyo nga yung belt of truth, right? Yung mga sandalias, which brings peace. Amen? The helmet. So, here in our text, are you still with me? Amen. So, in our text, Apostle Paul said, we do not just conduct a life that is worthy of the gospel, but we contend. Amen. And that is what fortifying the apostolic unity is all about. Amen? We live what we are taught. We share what we know. Amen? To God be all the glory. Now, how do we conduct a life worthy of the gospel as a defensive gesture? Amen? First, we must be deeply rooted in Scripture. Kailangan natin maging malalim sa salita ng Diyos. Paano mo maisa sa pamuhay ang bagay na hindi mo nalalaman? Kailangan mo munang malaman. Amen, mga kapatid? For us to be able to live a life worthy or according to the will of God, we must know the Word of God. Amen. That is why we must be deeply rooted. When we say deeply rooted, malalim. Kasi many people claim that they know the Word. There are many religious affiliations. Ang daming mga iba't ibang pananampalataya, hidwang pananampalataya na nagsasabi at they claim that they know the Word. But not all who knows the Word are deeply rooted. Kahit nga sa mga mananampalataya na hindi tayo lahat pare-pareho ng sukat ng lalim. Kasi kung pare-pareho tayo ng sukat ng lalim ng pananampalataya, dapat walang absent ngayon. Yes, tunay. Tama po? Dapat tayong lahat. Dapat wala nang ang espasyo dito Dapat tayo lahat dito naglilingkod. Tunay. Kung pare-pareho tayo ng lalim ng sukat ng pananampalataya. Ngayon, for us to be able, amen, to fortify our apostolic unity, we must aim na tayo ay lumalalim sa salita ng Diyos. Amen. You know, what is interesting in our time, it is true yung sinabi sa Acts 2:28, if I'm not mistaken, and in Joel 2:20. Can you please find that one? In Joel 2:20, that there's this prophecy. Anong prophecy ito? Na in the end time, daughters and sons will prophesy. Can we find that verse, please? Somewhere in the book of Acts. Right, in the book of Acts. That there will be a rising generation that will be stimulated when it comes to their desire. Yun, Acts 2:17, I stand corrected. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. And it is interesting to note that
according to the survey and statistics, no? Many Gen Zs and millennials. Sino mga Gen Zs dito and millennials? Okay. Okay pala lahat. Tayo lahat. Amen. Lord. Okay. Many Gen Zs and millennials are fueled to Bible read. Maraming mga kabataan ngayon ang mas lalong nagiging interesado na malaman ang salita ng Diyos. Amen. Ngayon lalo na may AI. Yun nga lang ang delikado doon. Itatype nila yon and whatever they say, they think it's true. But the survey says that in our time, many are becoming curious when it comes to knowing the scriptures. At hindi lang po yan, pati ang mga young adults. Young adults, magpuri. Yan. Sabi pa, younger men are now outpacing younger women in frequent Bible reading. Totoo ba yun? Na parang mas interesado ang mga younger men sa pagbabasa ng scriptures kaysa sa mga younger women. Totoo ba yun? Sisters, magpapatalo ba tayo dyan? Glory to God. Mas masipag daw magbasa ngayon ang mga younger men. At ang mga younger adults ngayon, many young adults are viewed sacred texts with fresh eyes dahil naghahanap sila ng mga sagot sa kanilang mga katanungan. So you see, kahit pasama ng pasama ang sanlibutan, mayroong henerasyon sa ating panahon na kung saan many are becoming curious. Many are being compelled and stimulated when it comes to becoming deep in learning the scriptures. Yes, it is a praise the Lord. But this is the reason why we need to understand and we need to meditate according to the scriptures that are taught to us by the apostles. Because if we will read it by ourselves without the guidance of the Holy Spirit, without the guidance of the sent ones, we cannot defend ourselves. Sabi ko nga kanina, maraming mga pananampalataya, pero bakit hindi hindi makayang magawa ng iba na panindigan kung ano ang nalalaman nila sa salita ng Diyos. Di ba? Sa ating naunang pananampalataya. Sino sa atin maraming natutunan sa dati nating pananampalataya? Hallelujah. Marami ba tayong natutunan? Marami? Kalokohan. Parang di kayo convince. Kalokohan. Ha? Marami kayong nakagilap na chismis? Balik doon sa mga... Marami? Maraming narinig at di ginawa. Bakit kaya? There's no Holy Spirit and the truth. Dahil kulang ang gabay. Ang gabay sa pagbabasa at pagbubulay ng salita ng Diyos, unang-una, ang banal na Espiritu. Ay. Nariyan ang mga sugo ng Diyos Amen. para tayo ay gabayang maunawaan ang salita ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, in fortifying our apostolic unity, we must be partnering. Tayo dapat ay nakikiisa pagdating sa pagtuto sa salita ng Diyos. Kaya ang mahal na apostol, hindi na siya tumigil sa pagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. Ang daming mga gawain sa iglesia, no? Nariyan ang morning devotion, Monday to Saturday, may mga Bible studies, may mga prayer meetings pa, may Sunday school pa, no? Mayroong worship service, may evangelistic, may mga kawal pa, may foundation lessons pa, may indoctrination pa. Ito ay mga salita ng Diyos na ipinapangaral sa atin ng mga sugo ng Diyos, pangunahin ng mahal na apostol, upang tayo lalong higit na tumibay at magkaisa.
Lord. Ngayon, hindi natin makakaya na tayo ay magkaisa kung hindi tayo lalalim sa salita ng Diyos. Amen. Kailangan nating lumalim sa doktrina. Kailangan nating lumalim sa kanyang mga salita in 2 Timothy 1:13-14. How can we be able to conduct a life that is worthy of the gospel if we will not learn from the scriptures? You see, the Word of God says in 2 Timothy chapter 1:13-14, there are important ways or benefits the scriptures impact on us. Shall we read that in other translation? No? You see that? Teaching. The Word of God is important because it teaches us. It rebukes us. It corrects us. Right? It trains us in righteousness. Follow the pattern of the sound words that you have heard from me in the faith and love that are in Christ. In 14. Okay, basahin muna natin sa NLT. Yan, in NLT. So, when we speak about teaching, kaya ang salita ng Diyos, marami tayong mga nalalaman ngayon na noon hindi natin alam. Hindi nga natin alam noon na dapat pala tayong mamuhay ng banal. Hindi nga natin alam noon na kailangan natin magtapat sa paglilingkod. Na kailangan natin palang manalangin lagi at huwag pabayaan ng pananalangin. Amen. No? Sa iglesia na lang din tayo naturuang mag-ikapo. Magmahalan sa isa't isa. Huwag pabayaan ng mga pagkakatipon. Noon nga hindi natin alam yung mga yan. Kaya madali tayo na naaapektuhan ng sanlibutan. But all scripture, the scriptures are breathed out by God. These are inspirations from God that teach us. Kaya sa ating mga pakikinig ng salita ng Diyos, di ba? Minsan may kurot sa puso. No? Parang pinapatamaan ako ni sister. Parang ako yung tinutukoy. You know what? Kasi that's how the Word of God works. Amen. Amen? It teaches us. It rebukes us. When you say rebuke, what is the meaning of rebuke? You point out the error. Amen. No? Kaya minsan, ayaw mo nang magsimba eh. Pag pumapasa ako sa church na yun, parang feeling ko lagi akong nakokorek. Purihin ng Panginoon. Praise the Lord! Amen. Ibig sabihin, may bisa ang salita ng Diyos. Amen. Kasi kapag pumasok ka, makinig ka, at parang walang naitama sa'yo, at parang masaya ka lang, at nakalimutan mo na lahat ng narinig mo, parang walang saysay ang iyong pakikinig. Amen. But the Word of God is for rebuke. Amen. Amen? It is for rebuke. That's why errors are pointed out, sins are exposed. Amen? If we are not getting any deeper with the Word of God, tayo ba? Would we feel convicted? Masusumbatan ba tayo ngayon na tayo ay gumagawa ng mali? Kapag hindi tayo lumalalim sa salita, akala natin lahat ng ating ginagawa ay tama. Nawawalan tayo ng sumbat sa ating puso. Baga, parang masyado tayong nagiging kampante kung ano na lang ang ating gagawin. Pero kapag ang isang mananampalataya ay lumalim sa salita ng Diyos, yung kanyang buhay, narinig naman natin ang mga patotoo kanina. Amen. Praise God. Yung ating buhay ngayon ay naiaayon, naisasaayos, ayon sa salita ng Diyos. Amen. Glory to Di God. ba? Nagiging buhay ang salita ng Diyos dahil nakikita ito sa buhay mo. Amen. Ito ay nagdadala ng pagbabago. Amen. Kaya gusto ba natin baguhin tayo ng Diyos? Amen. Kailangan nating lumalim sa salita ng Diyos.
At kapag tayo lumalim sa salita ng Diyos, mayroon tayong pakikiisa sa ating apostol. Huwag kayong magkakamali. Hindi tao ang ating sinasamba. Ang ating una't dakilang apostol ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Hebrews 3:1. Bago ang mga taong apostol, meron tayong ultimate apostle that we call. And this is our Lord Jesus Christ. Amen? Therefore, holy brothers and sisters who share the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. Amen. And in our church, we have earthly apostles. Praise the Meron Lord. tayong mga buhay na mga apostol, sabi sa 2 Peter 3 verse 2. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? That you should remember the predictions of the holy prophets and the commandment, take note of this, and the commandment, so the words spoken by the prophets in the past, and the commandments of the Lord and our Savior through your apostles. Amen. That's why our living apostle, under the administration of our ultimate apostle, our Lord Jesus Christ, is always admonishing us, is always teaching us. Amen. Magpakabanal, magpuyat, maglingkod, maghintay. Di ba mga kapatid? Kaya, purihin ang Panginoon. Itong ginagawa nating paglilingkod, tayo ay pinalalalim sa salita ng Diyos Amen. para sa ating sariling kapakanan, Amen. para sa ating sariling kapakinabangan. That's why when Apostle Paul said to the Philippian brethren, conduct yourselves worthy of the gospel. This is not for Apostle Paul's benefit, Tunay. but this is for our own benefit. Amen. Praise the Lord. Kaya kung tayo rin pala ang makikinabang, mas lalo natin pakanasain na lumalim tayo sa salita ng Diyos. Amen. Huwag nating kakatamaran ang pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Huwag nating panghihinayangan ang panahon na tayo nakakapagbulay. Dahil darating ang panahon, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay di na maririnig. Tunay. Kaya habang ang salita ng Diyos ngayon ay sagana, samantalahin natin in the book of Amos, diba? Shall we read that verse? That there will be famines, not of food, but this famine will be of the word of God. Amen? Hahanapin ng tao, nasaan na? Bawa, hindi ka naagaw. Ngayon, naka-experience ka ng great tribulation. Tapos, natapos ng great tribulation. O sabihin na natin, doon sa panahon na kailangan mo ang salita ng Diyos. Dahil hindi ka nga naagaw. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will set a famine on the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Magkakaroon ng kagutom. Pupunta ka sa service hall sa level 1, 105 High Street. Ay, pupunta ako doon. Nako, sagana ang salita ng Praise Diyos. the Lord. O sa anumang lokal ng PMCC Forecast. Nasaan ng mga nangangaral? Agaw na. Wala nang nangangaral. Kahanapin ng tao ang salita, wala na siyang maririnig. Kaya habang mayroong salita ng Diyos, kailangan pala natin samantalahin na tayo ay lumalim. Kainin! Matthew 4:4. No? Hindi lang ang tao ay mabubuhay para buhay ng kanyang sarili. Kailangan niya ring pakainin yung kanyang kaluluwa at espiritu. Men shall not live by bread alone. E paano ka makakakain ng tinapay? Siyempre, magtatrabaho ka. Di po ba? O, magtatrabaho ka. Pagpapagod ka muna. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, but by every word that comes from the mouth of God. So, ibig sabihin, hindi lang puro trabaho ang ating aatupagin para tayo makakain. Amen.
lalo na ang araw ng linggo, sasabihin ko sa inyo ito ng tapatan. Ang linggo ay hindi para sa atin. Ang linggo ay para sa Panginoon. Amen. Binigyan na tayo ng Panginoon ng 6 na araw. Actually, dapat 5 days nga lang. Pero pati Sabado, sige, binigay niya na sa atin. Pero, ang araw na kanyang inihiwalay, ang linggo para sa kanya, binanal niya. Amen. Glory to God. Para siya ay ating sambahin. Amen. Eh paano? Kung yun na lang ang pagkakataon para makapakinig ka ng salita, hindi ka pa sumamba. Hallelujah. Parang sinabi mo na, gusto mo talagang mamatay ang iyong spirito at kaluluwa. Amen, mga kapatid? Kailangan nating pagmalasakitan ang ating espiritu at kaluluwa. Tunay. Dahil kung hindi tayo lalago. We will not be fortified. We will not grow. Amen? We can never unite. We can never, have this apostolic unity unless first we grow deeper. We grow deeper in the scriptures. To God be all the glory. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi tayo mananatiling mga sanggol. Ephesians 4:14. Sabi sa 11, itong mga sugo ng Diyos, ang siyang magtuturo sa atin para tayo lumago sa pananampalataya, tumibay, maging mature. Amen. Yan ang sabi sa verse 13. Sabi sa verse 14, para hindi na, sabi sa Tagalog, so that we may no longer, at kapag naabot na natin ito, hindi na tayo tulad ng mga bata na pabago-bago ng isip at nadadala ng iba't ibang aral ng mga taong nanlilinlang na ang hangat ay dalhin ng mga tao sa kamalian. Paano kung di ka lumalim sa salita ng Diyos? Baka isa ka doon sa sumasang-ayon na oo, pwede nang ikasal ang parehong kasarian. Hallelujah. Ang bihira ngayon, nakikita nyo ba yan sa Facebook? Trending yan ngayon eh. Hallelujah. Ang nagtatanggol pa sa mga maling mga kaisipang ito ay mga sila na mga inilagay sa kanilang mga kalipunan. Can you just imagine? Magkakasal ka ng parehong babae. Hallelujah. Magkakasal ka ng parehong lalaki. Hallelujah. At ang sabi pa ng isa, sabi niya, Jesus is bisexual. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Can you just imagine that? Hallelujah. Can you just imagine that? If you are not rooted in the scriptures, Tunay. how can you defend what is true? Baka isa ka rin doon sa mga dadalo, ako'y naimbitahan ng aking kaibigan, ikakasal siya sa kanyang kapwa lalaki. At magme-message ka pa, God bless your marriage. Hallelujah. And then you will pause, I love LGBTQ+. Hallelujah. We do not discriminate anyone, but we do not support. Tunay. We do not support anything that is opposite to the holiness God requires. Amen. Amen? Amen. Hindi natin sinusuportahan Tunay. ang mga bagay na malayo sa kabanalan. Tunay. Kaya mga kapatid, we must be rooted in the scriptures. Amen. Because when we are rooted in Colossians 1:10, you will be ready to bear fruit. Amen. So that you may live a life worthy of the Lord and please Him every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. So when we are becoming rooted, you are growing in the knowledge. Lumalago ka sa karunungan. Di po ba? Kapag lumago ka sa karunungan, yun ka na pagbubungahin. So ang lumalalim sa salita, hindi lang matata sa doktrina. Hindi lang yung kayang mangaral, pero mayroong bunga. Bunga sa iyong sarili mismo.
bunga sa iyong mga paggawa ng mabuti. O halimbawa, sa sarili mo na lang, how can you gauge yourself that you are growing in the scriptures? That you are bearing fruit? You see transformation. May pagbabago sa iyong buhay. Amen? Yung buhay mo ngayon ay naaayon sa salita ng Diyos. Yan ang bunga. At hindi lang yun, yung bunga na yun, yung pagbabago na yun, ibinabahagi mo yun sa iba. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, dapat pala tayo mamahalin natin ang salita ng Diyos. Kung tayo ay napapayuhan ng salita ng Diyos, huwag nating mamasamain. Amen? Oh, tanggapin natin ito pala ay paglago para tayo'y lumalim at magbunga. Amen? We must conduct a life that is worthy of the gospel. And sabi dito in 2 Peter chapter 1 verses 5 to 10. Now, shall we examine ourselves if we are really growing deeper? No? Growing deeper in the scriptures. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness. And to goodness, knowledge. Ibig sabihin, dahil sa iyong paglalim sa pananampalataya, sa salita ng Diyos, natututo ka ngayon. Basahin nga natin ito sa Tagalog. Oh. Saan tayo natututo? Sabi sa verse 5. Balik muna tayo sa verse 5. Ng kabutihang asal. Pag lumalalim tayo sa salita ng Diyos, napapalitan ng ating asal ng mabuting asal. Amen? Lumalago tayo sa kaalaman. Sabi sa verse 6, sa pagpipigil sa sarili. That's a defense. You know? Alam nyo, sa sanlibutan ito, napakarami na mga daya ng kaaway. Napakadaling mahulog sa mga patibong ng kaaway, sa kalayawan. Oh, ang daming patibong ng kaaway. But when you are rooted, magkakaroon ka ng pagpipigil sa iyong sarili. Amen? Magkakaroon ka ng pagtitiis, matututo mong tiisin yung mga bagay noon na iyong, those things that you were fixated before. Magagawa mong iwasan ng mga bagay na yon dahil mayroon kang salita ng Diyos na pinangahawakan. E paano kung wala kang salita ng Diyos na pinangahawakan? Sino ang pipigil sa'yo? No? Saan pa? Sa kabanalan. Tinuturuan tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pag sinabi mong kabanalan, hindi ka na ba makasuot ng shorts? Hindi po gano'n ang ibig sabihin ng kabanalan, yung pahabaan ng buhok. Hindi po yun ang ibig sabihin ng kabanalan. Ang ibig sabihin ng kabanalan ay pag-iwas sa anumang mantsa ng sanlibutan. Amen. Pamumuhay ng ayon sa kalooban ng salita ng Diyos. Unay. Sa mga payo, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi pa sa verse 7, saan pa tayo lalago? Sa pag-ibig. Kaya ang mga masipag dito na makinig ng salita ng Diyos, lumalalim ang pag-ibig sa mga kapatid. Lord. Amen. Tanungin mo sa sarili mo, bakit hanggang ngayon hindi mo pa kayang ibigin ng iyong kapatid? Kasi sasabihin mo, siya ang may pagkukulang. Ang totoo pala, may pagkukulang ka rin sa kanya. Kahit hindi ka lumalim sa salita. Pero kapag tayo lumalalim sa salita, lumalalim din ang pag-ibig natin sa ating kapatid, sa kapwa. Hindi lang sa ating kapatid at sa ating kapwa, maging sa ating pag-ibig kay Kristo at sa lahat. Purihin ng Panginoon. Kaya tingnan nyo man na Apostol Jonathan ngayon, yung pag-ibig niya hindi lang sa kapwa, mananampalataya. Yung pag-ibig niya pang buong mundo. Kaya itong Home Free Global Crusade na ito, katunayan na siya'y pinalalim talaga ng Diyos sa salita. Amen. Maka-apostol. Tayo ba maka-apostol? Amen.
Oh, kapag tayo lumalalim sa mga makaapostol na turo, sabi nga sa Acts 2:42, paano tayo magiging matibay? Huwag na tayong lalayo pa sa mga aral ng mga makaapostol. Naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Ano ba yan? Time is up na daw. Number 1 pa lang ako. Napakahirap magpaikli ng mensahe. Praise God. Paano pa natin mapapatunayan, mga kapatid, na tayo mayroong pakikipagkaisa, that we are fortifying our apostolic unity through conducting a life worthy of a gospel when we hold firmly to sound doctrine. Hindi lang natin napapakinggan ang mga doktrinang ito, pinanghahawakan natin mabuti sa ating buhay. Amen. Alam niyo po bakit? In Acts 20:28, in 31, dahil mayroong mga pagala-gala. Kaya as pastors, as shepherds, we are really keeping an observant eye to whoever comes across the sheep in the fold. Sinong pastor ang gustong malapa ang kanyang mga tuba? Pagkatapos mong iningatan mula sanggol hanggang sa lumaki, gusto mo lapain? Lapain ng lobo? Nako, ituro mo sa akin ang daan patungo sa buhay, at dahil sa palagi kitang kasama, masayang masaya ako. Tuloy natin ang pagbasa. Puri ng Panginoon. Yan, Acts 20:28 to 31. Yan, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng mga mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng banal na Espiritu. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng sariling dugo. Sapagkat alam kong pagkaalis ko'y may mga tagapagturo riyan na katulad ng mga lobo na papasok sa inyo at sisira sa inyong grupo. Hallelujah. Kaya kung hindi ka matibay-tibay, amen, darating din ang panahon na may magtuturo ng kasinungalingan mula mismo sa inyong grupo. At ililigaw nila ang mga tagasunod ni Jesus para sila ang kanilang sundin. Kaya mga kapatid, kailangan nating maging maingat. Pero syempre, hindi ka lang tuturuan ng mga sugo ng Diyos. Ikaw mismo, kailangan mong panghawakan yung mga natututunan mo. Kasi sayang naman kung papasok lang ang salita dito at lalabas doon. Alam niyo, ang dyablo ngayon, napakabilis gumalaw. Tunay. Pagkarinig mo ng salita ng Diyos, agad, mayroong patibong yan. Tunay. O halimbawa ngayon, millisecond, after you have heard that very word, you see, the devil is distracting. The enemy is distracting you right this very moment. He is trying to take away the words that you are hearing right now. Amen? Kaya mga kapatid, kailangan nating maging matalino sa salita. Because when we become knowledgeable in the Word of God, we will have this discernment. You know what discernment is? Discernment is the ability to weigh, identify what is good and what is bad. No? Your ability to think, to weigh, to justify what is good and what is bad. When you become rooted in the Word, you know what to do. Malalaman mo kung ano ang iyong dapat gawin. Amen? Amen. Kung ikaw noon ay laging nagkakamali, dahil may salita ng Diyos, magagabayan ka. Amen. Kahit ano pa ang sabihin ng lobo sa'yo, ituro sa'yo ng mga maling aral, anong sasabihin mo?
that is a spirit of error. Walang katotohanan. Di ba sa Facebook, pag nakikita, ano ba naman klase? Mga pinagtuturo nito. Di ba? Dahil nga umuugat tayo sa salita. E paano pag di ka naugat sa salita? Nang worship ngayon, pwede naman gawing Thursday. Hallelujah. Ito hindi biro ha, may pastor Tunay. na ibang kalipunan ang nagsabi ng araw daw ng pagsamba, bakit di na lang natin i-move ng Thursday? Hallelujah. Dahil may trabaho. Totoo yan. Meron pang iba na kahit hindi ka naman manalangin, alam naman ng Diyos. Hallelujah. Nilalaman ng iyong puso. Hallelujah. Amen? Pero pa, huwag ka nang mag-ikapo. Wala na sa bagong tipan yan. Hallelujah. Oh, nasa biyaya na tayo. Nasa biyaya tayo. Pero anong konteksto? Amen? Mayroong mga tao na ginagamit ang salita ng Diyos sa maling paraan. Tunay. Pero kung tayo lumalim sa salita ng Diyos, hindi tayo madaling matinag. At hindi tayo matitinag. Verse 31, anong sabi ng salita ng Diyos? Tuloy natin ang pagbasa. Kaya mag-ingat kayo at alalahanan ninyo sa loob ng 3 taon. Walang tigil ko kayong pinaalalahanan. Araw at gabi nang may pagluha. This is Apostle Paul. Can you just imagine? O, si Apostle Paul, day and night, night and day. Praise the Lord. He was exhorting to the brethren. How I wish all of us are like that. No, sa umaga, kauuhawan ng salita. Sa gabi, Sister, wala po ba tayong exhortation tonight? Mas maganda siguro yan no? Praise the Lord. Araw-araw ba? Sanabi ni Apostol Pablo, walang tigil ko kayong pinapaalalahanan araw at gabi, kaya hindi pala malabis na kung ang mensaheng ito ay umabot ng lagpas 1 oras. Praise the Lord. Praise God. Lord. Lord God. Thank you, Lord. Dahil hindi pa naman nangyari araw at gabi, ay hinihingan ko kayo ng oras para magbulay ng ganong katagal sa salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Kaya we must exercise this spiritual discernment. We must test the Spirit. Because if we won't be able to discern, if we won't be able to test the Spirit, mga kapatid, mauubos tayo rito. Tunay. Mauubos talaga tayo. Pero salamat, our beloved apostle is so diligent. Amen. Napakasipag. At ito rin ang kanyang paalala sa amin ng kanyang mga kamanggagawa. Turuan ng mga makaapostol na aral. Amen. Di nyo ba nakikita ang buhay ng apostle ngayon? Ang pahinga niya lang, oras lang ang kanyang pahinga. Right. Naririto siya sa kabilang kontinente, sa susunod na araw, naroon siya. Nangangaral siya ng salita ng Diyos. Bakit? Malapit nang bumalik si Kristo. Amen. Malapit nang bumalik ang Panginoon. At baka mayroon pa sa atin ang mahila. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Baka mayroon pa sa atin dito ang madaya. Amen, mga kapatid. Kaya kailangan nating magsipaglalim Tayo ang mag-akay. sa salita ng Diyos. Tayo ba nagsasawa na tayo sa mga pagbubulay? Hallelujah. Hallelujah. O, huwag tayong magsasawa. Amen? We must conduct a life worthy of the gospel dahil mayroong pangako ang Panginoon if we will conduct a life worthy of the gospel. Shall we read it again? In 2 Peter 1, verse 11 and 12. If we will practice those things, these things that we learn, amen, kundi buong galak kayong tatanggapin sa walang katapusang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. In verse 12, kaya lagi ko kayong pinapaalalahanan tungkol sa mga bagay na ito. Kahit alam nyo na ang mga ito at matatag na kayo sa katotohanan tinanggap ninyo. Kahit alam nyo na ang mga ito at matatag na kayo sa katotohanan tinanggap ninyo, lagi ko kayong pinapaalalahanan
tungkol sa mga bagay na ito. Siguro itong mga kapatid natin dito sa this episode that Apostle Paul wrote, I wonder why he kept on reminding these brethren. Why? Dahil ang sagot sa pagkalimot ay paalala. Paalala. So, ibig sabihin, kahit mananampalataya, madaling makalimot. Tunay yan. Pero hindi natin dapat gawin, we should not use that as an excuse. Amen? Ay, narinig ko na yan. Nasermon na yan last time. O, nasermon na. Anong bunga sa'yo? Di ba? Paulit-ulit ba? Siguro, meron sa inyo dito. Na-mensahe na ni Sister na nakalimutan niya siguro. You know, mga kapatid, since I became a student pastor here in the local of Wellington, my goal is not to repeat a message. As much as possible, amen, sinisikap nating huwag sabihin ng isang kapatid na lumang tugtugin na yan. Hallelujah. Na-memorize ko na nga yan. Paulit-ulit na lang. Alam ko na kung anong magiging mensahe nito. Alam ko na anong magiging pangako nito. As much as possible, we, the preachers of the Word, we are trying our very best by the guidance of the Holy Spirit to feed you always Praise a the fresh Lord. word, Amen. a fresh message from the Lord. Praise the Lord. Kaya sayang naman kung hindi natin nanamnamin ang inihandang salita ng Diyos. Amen? Eh sabi ni Apostol Pedro, sabi niya, kaya lagi po kayo pinapaalalahanan tungkol sa mga bagay na ito. Kahit alam nyo na, kahit matatag na kayo, hindi pa rin siya natigil sa pagpapaalala. At yan ang ginagawa ng ating mahal na apostol ngayon. He is doing this so that we may be united as we grow deeper in the Word of God. Second point, we must contend. Are you still with me? Amen. At naaamoy na natin ang ating pagsasaluhan. Contend for the faith. This is the offensive gesture. Amen? The other one is defense. By conducting a life worthy of the gospel. The second one is the offensive posture or gesture. We must contend for the faith. And how? By proclaiming the good news. Amen. By proclaiming the word. Amen. Diba? We can see now how the mentality of men ay pasama ng pasama. It's undescribable. Ang prinsipyo ng tao ngayon ay paiba na ng paiba. Tingnan mo ang Pilipinas ngayon, no? Pasintabi na lang. Napakagulo ng sistema at the moment. Amen? Anong sabi ng mga iilan? Ang mga nagsasabi ng totoo, siyang mga kinukulong. Ang mga hindi nagsasabi ng totoo, siyang mga pinapalaya. Di ba, mga kapatid? Nag-iiba ang sistema. Pasama ng pasama ang sistema. Ang tao ngayon, pinagtatakpan ang mali. Itinatago kung ano ang totoo. Pero tayo na iglesia ng ating Panginoon, hindi tayo matatakot at mahihiya. This is our offensive posture. For us to be able to be fortified in apostolic unity, we must be one with our apostle when it comes to proclaiming the good news. Alam niyo po, kung walang nakiisa sa ating yumawong apostle, walang mga nagtalaga ng buhay. Wala po ngayong mga pastor o mga manggagawa ngayon na nag-iwan ng lahat ng kanilang pangarap Praise the Lord. para mapangaralan, maibahagi ang salita ng Diyos kung wala silang naging pakikiisa Amen. sa ating yumawong apostol at sa ating buhay na apostol. Pero ngayon,
Kahit mga kabataan, meron pa nga mga kabataan wala pa sa age 16, nagmamakaawa, gusto nang pumasok sa Bible school. Praise the Lord. Praise the Lord. Nagmamakaawa, gusto nang magtalaga ng buhay. Amen. Dahil gustong makiisa sa mahal na apostol, sa pangangaral ng salita ng Diyos. Praise God. Just imagine, paano ang isang musmus na kabataan maunawaan ang kahalagahan na maipangaral at maipangaral ang salita ng Diyos at mailigtas ang kaluluwa ng marami. Kaya ngayon, hinahamon ko ang mga adults. Praise the Lord. Naalala ko ang aking, sa biyaya ng Diyos, ang aking Kung lulubin. speakership during the graduation. Praise the Lord. Ano ang sabi? Meron akong linyado na sabi, kaya kayo, huwag yung sasabihin na kayo'y nasa sapat na gulang na, o di kayo'y may mga anak na, at wala na kayong pag-asa. Tignan niyo po ako ngayon bilang isang halimbawa. No? Kahit ikaw ay nagpapasuso pa, dahil mayroon kang anak na 6 na buwan pa lang, kasi tinatawag ka ng Panginoon Praise the Lord. Sa biyaya ng Panginoon, hindi tayo nagtalaga doon sa maraming tao. Kasi kadalasan, when you attend an event there in Philippines, pag dedication night, napapaligiran ka ng mga libo-libong mga tao na magtatalaga ng buhay. Kapag mayroong panawagan, sino? Tumatawag ng Panginoon, sino ang magtatalaga ng buhay? Honestly, ayokong pumupunta doon sa harapan. O baka ang batang ito. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. To God be all the glory. Oh, kaya pabata ng pabata ngayon, ang mga nagtatalaga. Purihin ang ating Panginoon. Bakit mayroong pakikiisa Praise God. sa ating mahal na May apostol? calling, Kaya wag niyong sasabihin ngayon, tandaers na kayo. May mga apo na kayo. Aray. Oh, may mga anak na kayo. Hindi sapat na dahilan yan. Kung gusto nyo magtalaga na kayo. Darating ng Panginoon. Mga kapatid, ito nga si Elder Biggs. Perfect. Pag kami mag-usap nito, kung tatanungin mo sa kanya, kailan ka ba talaga magtatanong? Yan ang lagi kong tanong sa kanya Kailan ka ba kasi magtatalaga? Still praise. Sabi ko kay Elder Rene, I was testing her obedience Elder Rene, what if the Lord speaks to you right now? Praise the Lord. And the Lord asks you, if I ask you to give your life fully to the ministry, will you give your life? That was my question to her. I was challenging her. And I am challenging all the adults Praise the Lord. sa mga kabataan. Purihin ang Panginoon. How can we fortify our apostolic unity? We must proclaim. Amen. We must proclaim Christ clearly. Amen. Amen? Amen. Kailangan, when we proclaim it clearly. Hindi yung kapag tinanong ka, sino ba si Kristo? May nakaharap ka. Sino ba si Kristo? Di ba tao si Kristo? Hallelujah. Ang sagot mo naman, oo, taong-tao. Hallelujah. Bihira, hindi maka-apostol na turo yan. Dahil wala kang dahil yung una nga, you're not rooted in the scriptures, you're not rooted in the doctrine. Mayroon kang inaakay ngayon. O, si Kristo, di ba, tao? Sabi mo, dahil wala kang alam yung sagot, oo, taong-tao. Kung taong-tao ba, sumama ka na sa akin. Dahil doon sa kami kalimutan, taong-tao pagkalala namin kay Kristo. No. When we proclaim Jesus, we must be sure what we proclaim about Him. That is the reason why, that's the reason why we need to be rooted when it comes to His Amen. deity, divinity, Lord. as who He is, because many will proclaim that Jesus is not Christ. Marami ngayon ang nangangaral at sinasabi na si Kristo ay hindi Diyos. Hallelujah. Ma-accept ba ng puso mo yan?
na si Kristo ay hindi Diyos at sasabihin ay taong-tao lang. Eh sabi ng salita ng Diyos, kapag may ibang mangaral na si Jesus ay hindi Kristo, amen? Siya ay Antikristo. Tunay. Kaya kailangan natin maging maingat sa ating pangangaral. Hindi lang tayo basta sugod ng sugod. Amen. Sinugo ako eh. O, sinugo ka nga. Hindi ka naman nag-aral. Ikaw tuloy ang naakay. Amen? Sabi dito, basahin nga natin in 2 Corinthians 11 verse 4, kapag mayroon tayong naririnig na nangangaral ng ibang Jesus, huwag tayong masyadong magpapaniwala. Di ba may mga ganyang tao yung medyo mapaniwalain ba? Is ako dyan eh, gali po. Buti na lang binago na tayo ng Diyos. Mayor. Kaya nga nakikasalo kay Elder Vince. Ano sabi dito? For if someone comes to you and preaches a Jesus other than Jesus we preach, or if you receive a different spirit from the spirit you receive, or a different gospel from the one you accepted, you put up with it easily. Huwag mo itong tatanggapin. Amen? Anong sabi sa Tagalog? Siguro sa layman, magagamit natin yung deadmahan mo lang. Huwag mong tatanggapin. Amen? At tinatanggap din ninyong ibang uri ng Espiritu ang kanilang sinasabi magandang balita na iba kaysa sa iyong tinanggap sa amin. Anong sabi? Sapagkat madali kayong napapaniwala ng kahit sinong dumarating dyan na nangangaral ng ibang Jesus kaysa sa aming ipinangaral sa inyo. Kaya huwag tayong magpapaniwala. Dapat ikaw mismo alam mo ang totoo. Amen. Amen? Dahil ang malaman mo kung sino ang totoong Diyos at kung sino si Kristo, yan ang buhay na walang hanggan. Amen. John 17:3. Paano? Paano masasabi ng isang tao may buhay siyang walang hanggan kung ang pagkakilala niya kay Jesus ay taong-tao lang? At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako, sabi ni Jesus, ha? At makilala rin nila ako na isinugo mo. Yan ang tunay na buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, ang iglesia, walang humpay sa pangangaral. Amen. Dahil marami na ngayong nagtuturo ng iba't ibang Jesus, inililigaw ang marami. Di ba yan ang sabi sa Matthew 26? Sa Matthew 24, kabilang yan sa mga tanda, maraming mga magsisisulputan na mga tagapangaral, na mga hidwang pananampalataya, at ano ang gagawin? Ililigaw. Ililigaw ang mga marami. At salamat sa Diyos, kilala natin kung sino ang ating sinasamba. Hanapin nga natin yung talata na yan. Matthew 24:4. Marami. Not just false prophets and preachers, but false Messiah. Matthew 24:4. Mag-ingat kayo, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan. Tuloy natin ang magbasa. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Marami ang mga magpapanggap. Tunay. Kaya mga kapatid, if you really care for the community, if you really care for the word, we must be all agents of truth. Amen. Tayo lahat ay dapat maging ahente. Dapat kumakatawan sa ating pagkatao ang katotohanan na si Jesus ang siyang Kristo. Amen. Amen? Hindi natin madaling o hindi natin sinasang-ayunan ang turo ng iba. No? Sa kanilang maling pagkakilala kung sino Jesus. Tatanungin ko nga kayo, sino si Jesus? Son of God. Diyos. Sino si Jesus? Son of God. Anak ng Diyos na tagapagligtas. Hindi niyo kilala si Jesus? Sino si Jesus? Ang anak ng Diyos. Ang tanong
ko, siya ba ay Diyos? Amen. Bakit siya ay Diyos? Anak siya ng Diyos. Sa kanyang kalikhaan, sa nature. Dahil ang kanyang ama, ang kalikasan ay Diyos. Kaya ang anak ay Diyos din ang kalikasan. Marami ang nagsasabi, ang ama lang ang Diyos. Si Jesus ay hindi Diyos. Ang turong yan ay hindi galing kay Kristo. Ang turong yan ay maka-antikristo. O sa biyaya naman ng Panginoon, kaya meron tayo ngayong foundation lessons. Sino sa atin dito ang nagfa-foundation Praise the lessons? Lord. Sino ang hindi pa nakapag-foundation lesson sa atin? Magtaas ng kamay. Oh. Kaya dapat mag-foundation lessons tayo. Mga flock leaders, I am instructing you right now to communicate with your flock members and assign every week, at least a day in a week, time for foundation lessons. Amen. Amen? Mga kapatid, no? This is an announcement sa atin ng mga mananampalataya na mga nangabautismuhan na kapag mayroong instructions sa ating mga flock leaders na mayroong foundation lessons, no? Mag-oo lang tayo. Amen. Napakagandang pag-aaral nito. Amen. Parang ikaw ay bumabalik sa eskwela, pero ang pinag-aaralan mo ay patungkol sa Diyos. Amen. Ituturo sa iyo kung sino ba ang Diyos, sino ba si Kristo, paano, anong mangyayari matapos ang tayo mabautismuhan. Ang daming mga aralin na matututunan natin. Dapat yan, mabigyan natin ng panahon. Kaya lang ang mga flock leaders minsan nahihiya magtanong kung pwede mag-foundation lessons. Bakit? Sabi ng flock member, busy po kami. Wala po kami. May lakad po kami. Aalis po kami. May trabaho po kami. Mga kapatid, let us give time for this. Amen. Shall we? Amen. Amen. This is an announcement as well. When you receive an instruction from your flock leaders that we will be having a foundation lessons, please participate. Amen. That's not for the benefit of anyone aside from you yourself. Ikaw rin ang makikinabang dyan. O kaya mamaya, bago tayo maghiwa-hiwalay after ng ating pagkain, give me the schedules of your foundation lessons. Amen. I'm supporting the flock leaders here when it comes to your foundation lessons. Please, please. This is for us to become even more rooted disciples. Amen. This is for us to be equipped when it comes to preaching the gospel. Para tayo ay makapagbahagi ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo, kailangan nating matuto, maturuan. At itong foundation lessons na ito, si Apostol mismo ang sumulat nito sa gabay ng banal na Espiritu. That's why, when you finish the 10 lessons, Foundation 1, 10 lessons, Foundation 2, there will be a graduation. Sino nasa atin dito graduate na? Wala pa Sa foundation lessons. I think we need to hold a graduation for those who accomplished already all the lessons. Sa Sunday school, di po ba tinuturo ito? Sa Sunday school? O kaya, sikapin natin makadalo tayo ng Sunday school. Amen. Amen? Amen. O, sa Sunday school, itinuturo din ang mga foundation lessons. Amen? Ang mga doctrines. Kailangan natin ito. We need to be equipped so that we can be partners with the apostle when it comes to preaching the gospel. Sino sa atin dito gustong matutong mangaral? Amen. Tayo ba lahat gusto natin matutong mangaral? Amen. Hindi lang dahil gusto mo o hindi. We are a missionary church. Amen. Tayong lahat dapat matuto. Amen. That is what fortifying the apostolic unity is. Whether you are busy or not, we should be part when it comes to preaching the gospel. But before that, get yourself equipped first. Amen. Amen? To God be all the glory. And that is how we can contend
we can use the gospel as an offensive weapon against those preaching false gospels. Amen? Pabilis na rin ang pabilis ngayon ang pangangaral ng maling pananampalataya. Tulay. Kaya ngayon, sa pangunguna ng mahal na apostol, pinagmamadali din ang pangangaral ng mabuting balita. Dito na tayo magtatapos in Matthew 24:14. If we truly understand the need for proclaiming the gospel, to be partner with the apostle is to be partner with preaching the good news. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. Father in heaven, thank you so much for your words.